Muli na namang naglunsad ng pambobomba ang Amerika at winasak ang mga underground facilities ng Iran kung saan makikita pa ang mga naglalabasang kemikal sa kabundukan habang gumanti naman ng Iran at gumamit ito ng umano'y intermediate range ballistic missiles at tinarget nito ang base militar ng US at UK sa Diego Garcia, habang ang Israel naman abay itinumba na naman ng ilang mga natitirang commander ng Iran. Sa update sa patuloy na gyera sa Middle East, abay muli na namang nagsagawa ng pabobomba ang mga US bombers sa Iran na kinasasangkutan ng B-52 Stratofortress. Ilan sa mga binomba nito ay ipinakita ng US Central Command kung saan makikita ang kabundukan na makailang beses na binagsakan ng bunker buster. Sa isa pang larawan na ipinakita ng CENTCOM ay makikita naman ang kabundukan na mayroong mga entrance at exit ng mga underground. Makikita din ang madilaw na usok na umano'y hazardous materials na tinatawag nilang nitrogen dioxide dahil sa pinasabog na ammonium nitrate na malamang na ang underground ay isang pangunahing pasilidad sa pag-iimbak at paggawa ng mga missiles at pampasabog. Kasunod niyan, ang isa pang binomba ng Amerika ay ang ballistic missiles facilities naman ito sa Tabriz at dito ay makikita rin ang makapal na usok habang umaapoy. Habang sa isa pang larawan na kuha ng satellite image ay makikita naman ang nasa 40 pasilidad na binura ng mga bombers ng Amerika. Ayon sa mga ulat ng UK ay wala umanong tigil ang paglipad at paglapag ng iba't ibang mga bombers ng Amerika sa isang basing ito, kaya't upang hindi makita ang mga operasyon o mga nangyayari sa loob ng base ay binalot o hinarangan ng mga militar ang bakod. Ngunit ang mga kameraman abay kanya-kanya namang dala ng mga ladder nito upang makuhanan ng larawan at video kung ano ang mga pinaggagawa ng Air Force sa loob, at dito ay makikita ang mga pagkakarga ng iba't ibang mga malalaking bomba. Especially over the last 72 hours or so, some of the real heavy-duty American firepower, if you can put it like that. So this morning we've seen 3 B-52s land. Habang ang Iran naman ay gumaganti pa naman ng mga missile strike at drone strike sa Israel kahit pa ilan-ilan, at gaya ng dati, mga civilian areas at bakanting lote pa rin ang mga tinatamaan nito, maging ang dagat na nananahimik ay tinatamaan din ito. We are here in Saturday morning. It's the weekend in Israel. Most of the people are in their homes, but you can see here the penetration of a bomb, a cluster bomb, into this kindergarten. Fortunately, there weren't any kids in this garden, but just imagine what would have happened if kids were here playing, staying during their daily routine. Once again, we see that our enemies aim their targets to civilian population. They try to kill and to impact as much as they can. Sinabi ng Wall Street na gumamit ang Iran ng 2 intermediate range ballistic missiles at tinarget nito ang Diego Garcia na isang base militar ng US at UK. Ayon sa report, ang isang missiles ay pumalya o kinapos habang ang isa naman ay na-intercept system. This evening, that Iran has fired 2 intermediate-range ballistic missiles at Diego Garcia, the joint US-UK military base in the middle of the Indian Ocean. That's according to multiple US officials. It's understood neither of the missiles hit the base. One failed in flight, and a US warship fired an SM-3 interceptor at the other. Just to reiterate, this big breaking news coming in the past. Samantala, sinabi naman ng CBS na naghahanda na ang Amerika para sa pagpapadala ng mga puwersang panlupa sa Iran. Ayon sa report ay madetalyadong paghahanda ang ginagawa ng mga opisyal ng Pentagon para sa pagpapadala ng puwersang panlupa ng Amerika sa Iran, kung saan nagsumiti na ang mga matataas na commander ng militar ng partikular na kinakailangan na naglalayong maghanda para sa ganitong opsyon.
desisyon kung sakaling may go signal na si US President Donald Trump. Grabe, mukhang kaabang-abang ito mga kabayan, habang idinagdag din sa ulat na kabilang sa mga paghahanda ay kung paano harapin ang posibleng pagkulong sa mga sundalong Iranian at mga paramilitar na operatiba tulad ng kung saan ipapadala ang mga prisoners of war. Ayon sa dalawang mapagkukunan, kasama ang IRF o Immediate Response Force ng US Army sa ilalim ng 82nd Airborne Division at humigit kumulang 5,000 Marines mula sa 11 na 31st Marine Expeditionary Unit na inaasahang darating sa mga susunod na araw sa gitnang silangan. But we have a lot of troops, we have unlimited ammunition, we have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. It should have been done before other presidents. Samantala, sa update naman sa patuloy na opensiba ng Israel, abay tila nagpahinga muna ito sa matinding atake at tinarget naman ito ang mga natitirang opisyal ng Iran kung saan tinodas naman ito ang spokesperson ng IRGC na si Ali Mohammed Naini, Basij Commander Ismail Ahmadi, Basij Representative na si Afshin Naqshbandi, Air Force Commander na si General Midhi Ghorishi at Commander ng Faraha Special Unit Command na si Kavos Deroshi. Iranian state TV has just announced the killing of martyrdom in their expression of Muhammad Ali Naimi. He's the spokesman of the IRGC, the Iranian Islamic Revolutionary Guard. Dagdag pa dyan ang dalawa pang Islamic Jihad commander na si Ihad al-Rasaini na sangkot sa pagpapaulan ng raket noon at si Amir Hisham Wadi na sangkot sa October 7 massacre. Habang pinasadahan din ng Israel ang mga naglalabasang Hamas sa Gaza na namimigay ng ewan. Todas na naman ang ilang miyembro kabilang ang umano'y commander ng rocket force na si Yahya Abu Labda. And we will continue eliminating any threat to our civilians. As the operation continues, so does our mission. Every day that goes by, we degrade the Iranian regime's capabilities even more. The mission continues. At dagdag na balita mga kabayan, patuloy pa rin ang banding ng mag-ama kung saan matapos ang kanilang mga missile test, abay battle tank test na naman mga kabayan kung saan sumakay ang mag-ama sa tangke. Medyo magastos nga lang ang banding ng mag-ama pero okay lang yan. Kita naman ang saya ni tropa. Anyway, happy weekend mga kabayan. 한국 창건 75돌을 앞두고 다음과 같은 견해를 피력하셨습니다. 랑크 공업이 현대화해서 우리는 당당히 자부할 수 있는 성과와 증거를 획득하여 제2차 장갑 무력혁명을 강력히 결행한 당중앙의 전략적 지도에 근지 높은 관철로 되는 신형 주력 탱크에는 우리식의 장갑 무기 체계 기술이 집성되어 있다. 우리가 특별한 힘을 기울인 신형 주력 탱크의 핵심